at pagsikapan niyang maging matibay at maaring mapatawad na rin niya si Charles Tiangami. Doktora, sa palagay po ba ninyo kung sinabi ito nung una pa lang ni Charles kay Jeline, mas magiging madali at magaang para sa kanya natanggapin na ang bawat isa talaga sa atin ay may mga nakaraan? Kasi during the counseling, naririnig ko, sinasabi niya, meron ka pa bang ibang tinatago? Meron ka pa bang ibang gustong sabihin? Kasi parang naging madali sana kay Jeline unawain kung nasabi lang kaya ni Charles. Totoo yun, Chang. Palagi nating sinasabi na the truth shall set us free. Ito ang pamamaraan para sabihin natin na tunay na ang isang tao na gustong magbago, kailangang isiwalat yung mga hindi maganda para sa ganoon maisara na siya at magbagong buhay. Pero sana maintindihan ni Charles na mas maigi na nasabi niya kaagad kay Jeline dahil kasi maaaring si Jeline pa ang tutulong sa kanya para may ayos ang kanyang buhay. Sabihin mo na ano ba ang talagang nararamdaman mo at matatahimik ka. Hindi lang si Kathy ang matatahimik, kundi ang sarili mo at pati na rin yung inyong pagsasama ni Jeline. Kasi pag nagkaroon ng ganitong klaseng closure, makakapag-umpisa sila at magiging ayos ang kanilang buhay. Father Sunny, may kasabihan din po na the key to change is to let go of fear. At mukha namang ni-let go na ni Charles yun. At talagang kailangan din ng matinding dasal para tuloy-tuloy na yung kanyang pagbabago. Tama po. Ang tunay na pagbabago po ay paunlad, pasulong. Kasi pag sinasabi nating pagbabago, generic yun. Ibig sabihin, may pagbabago na from good to bad. Mula sa mabuti ka na, nagbabago ka, nagiging masama ka. Pero ang tinatahak po na landas ni Charles, yung pagbabago na pasulong, positibo pong pagbabago. Na kahit anong mga challenges o pagsubok na hinaharap mo dahil wala ka ng takot, ay matatagumpayan mo ang pagbabagong iyan. Salamat po. Marami pong salamat sa ating minamahal na trio, tagapayo. Charles? Humihingi po ako ng tawad sa inyo. Nagsinungaling po ako. Inaamin ko po, tumuloy po ako kanila Kathy dati. Tapos niregalo ko po yung aso. Humihingi po ako ng tawad sa kanya na dahil malaki pala yung pagkukulang ko sa kanya, lahat ng bibigay niya hindi ko nasusuklian. Pero gusto ko po sabihin sa kanya, kung mahal niya po talaga ako, dapat palayain niya na po ako. Ayun lang po. Kahit paano, Charles, naunawaan namin ang iyong sitwasyon at natutuwa kami kahit paano nakatulong ang programa sa iyo, ang trio tagapayo, na maliwanagan ka na nga. At yun nga, ang katanungan ni Jeline, baka meron ka pang ibang nais na sabihin sa kanya na hindi mo nasabi. Para kay Jeline po, humingi po ako ng sobrang tawad. Tapos malaking pasasalamat po na mahal niya ako kahit ganito ako, may nakaraan ako. Humingi po akong tawad na hindi ko naamin yung nakaraan ko. Sabi niya kanina, mahal na mahal ka niya at kaya niyang ipaglaban ang pag-ibig niya para sa iyo. Mahal na mahal ko din po siya. Kaya po, andito ako ngayon para matapos na. Humingi po ako ng tawad sa kanya. Tapos, wala na po ako itatago sa kanya ngayon. Lahat po aminin ko na po. Para hindi po masira ang relasyon namin. Lahat naman tayo, Charles, nagkakamali sa buhay. Lahat tayo nadadapa, di ba? Pero ang mahalaga, yung nakakabangon tayo at yung nagkakaroon pa ng punto na naiisip natin na kailangan siyang baguhin at ayusin habang tayo ay nabubuhay. At yun naman ang maganda at yun ang ipinakita mo sa aming lahat. Kaya maraming salamat. Salamat po. Kathy, gaya nga ng sinabi ko kanina, kung talagang mahal mo, tatanggapin mo, makakayanan mong palayain. Pinapatawad ko na po silang dalawa.
pwede yumakap sa huling-huli. May request pa talaga. May request pa talaga. Babay ka na. Jeline? Mas magaang na ba ngayon? Alam naming masakit ang lahat ng ito. Para malaman mo na ang taong mahal mo, ang taong pinagkatiwalaan mo, ang taong kasama mong 7 buwan, may tinago sa iyong sikreto. Kaya mo pa bang mahalin pa si Charles at kaya mo pa siyang pagkatiwalaan at kaya mong kalimutan ang lahat ng ito? Gaya nga po na sinabi ko, dahil sa mahal ko siya, kakalimutan ko lahat. Pero sana, last na paglilihim niya na sa akin to. Kailangan talaga, Jeline, maging matatag ka rin, maging matibay ka, na gawan mo ng paraan na dapat sa'yo lang titingin si Charles. Sabay Diba? nung lalabanan niyo. Oo. Sabay niyong lalabanan yun, magkahawak kamay, magkasama, at talagang together na together, ika nga. Ha? So, good luck sa inyo. Maligaya kami na napalaya kayo ng katotohanan ito. At Charles, huwag ka mag-alala. Don't be too hard on yourself, hindi ba? Pagka nakahingi ka na ng tawad, nailabas mo na yon, maluwag na yon, ito na yung tuloy-tuloy na pagbabago ng buhay mo. Maging matatag ka lang. Huwag mo nang babalikan ng nakaraan. Itapon nyo na yung susi na yon. Ikulong nyo sa kwarto, lahat niyang yon, isusi, itapon ng susi. Kalimutan na. Good luck sa inyo at Happy New Year. At sa inyo namang Tres Marias, kayo din ang gagawa ng kwento ng buhay nyo. Sana lang din, di ba? Kasing gaganda ng mga mukha ninyo ang magiging kwento ng buhay nyo. Maraming salamat sa inyo. Amina na po tayo mga kapatid, mga ka-face-to-face. Sa unang Lunes ng bagong taon, marami na naman po tayong aral na natutunan mula sa ating mga bisita. Ang katotohanan, ang tunay na magpapalaya sa atin. May mga pagkakataong nakakatakot lumantad dahil hindi lahat ng tao ay maari tayong maintindihan o tanggapin. Pero sa pagsasabi ng totoo, doon natin malalaman kung sino talaga ang tunay na nagmamahal sa atin. Ipakita natin kung ano at sino talaga tayo dahil sa pagiging totoo, doon tayo tunay na magiging masaya. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, hindi mo maibibigay ang tunay na pagmamahal at kaligayahan kung sarili mo pa lang ay nagsisinungaling ka na at umiiwas sa katotohanan. Salamat sa inyong lahat mga kapatid! Mahaba-haba na naman ang pagsasamahan natin, kaya thank you sa iyo, Hans Mortel! Sa Dance Squad, thank you din! B1 at B2, salamat! Trio, Tagapayo. Ang ating mga sausawero at sausawera sa studio. At sa mga nagbahagi po ng kanilang kwento ng buhay na kinapulutan natin ng aral, salamat po sa inyo. Simulan po natin ang bagong taon na puno ng saya, pag-asa at syempre pa, kasaganahan. God bless you all. Ako po muli, ang inyong pamansang kapitana, ang inyong Chang Ami, na lagi nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Martes, Pit-pit-pit na niya yung baka nung matandang Esther na yan. kapwa nangangalakal, nag-aagawan. Wala akong ninanakaw. Titani! Ikaw! Dali lang. Sino si Titani? Ami po ako. Magkano po ang nakukuha nyo kada araw? 500. Naabot ka. Baka ninanakaw. Nay, ang sabi lang naman daw po, baka. Papa, kung naging kabayo. Hindi lang basura ang kinakalakal, pati asawa ng kasamahan. Hindi ko naman alam na iba na pala pinagbababakal nila. Nag-something na kayo. Niyaya lang ito ako. Mag-tidididit daw kami. Ha? Ano po yung tinididit? Yung something, ayun na yun. Isang beses forgiven? Okay pa? Pwede pa? Bahay! Sumama ka na sa kanila.